mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is June 24, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may PMH Del Pilar Street, corner ng San Antonio, Project 7, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Siena College sa may Del Monte Avenue, San Francisco del Monte, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ang minimum age of criminal responsibility. Nandiyan na si Police Lieutenant Colonel Annalisa Arbesa na PIO ng Police Regional Office. Kaugnay po ng itinatakbo ng investigasyon yan po naman sa insidente ng pamamaril ng dalawang minor de edad sa kanilang mga kapwa estudyante sa Tacloban City. Colonel Arbesa, magandang umaga po. Hello ma'am. Sikip. Opo, makikibalita po kami kasi ngayon lang dinidiscuss ako itong tungkol dito sa pananagutan sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 19344. Paano po ito? May mga namatay, may mga nasugatan. Meron po bang makakasuhan? Paano po yun, ma'am? Opo. Yes sir, as an update po, na-file na po ang criminal complaint kagabi around 9 p.m. sa isang CACL, yung age is above 15 years old. So, siya lang po yung na-file ng complaint kasi under nga sa RA 9344, siya lang upon determination na he acted with discernment, siya lang ang pwedeng ma-file ng complaint. Yung 14 years old below is exempted from criminal liability under the law, however, subject for intervention program. Ayun, okay. Yung pong 15 anyos, ano po ang eksaktong edad? 15 years old? At saka 15 ilang years buwan? old and I think 2 months. And 2 months? 15 years old and 2 months, oo. Oo, so pasok. So pasok na pasok. Pasok siya. O pasok na pasok po. Yes sir, and Opo. yung naano kasi dun, yung upon assessment of discernment ng social worker, Aha. he acted with discernment. Kaya po nag-proceed tayo to the filing of the complaint. Ang ibig sabihin po noon, alam niya yung ginawa niya. In fact, kasama po sa paunang investigasyon niyo, pinagsaluhan po nila itong Yes sir. Ay po. Alas 6 na po ng umaga. So yan po ang ating usapan pa rin tungkol dito sa mga kabataang ito na na-involved sa paggawa ng krimen. Yung isa po ay inasuhan na sangayon po sa ating interview kay Colonel Arbesa at sa pagkatagitan niya ay lumilitaw na lagpas na sa 15 anyos. Opo, kasi dito sa batas ng Juvenile Justice and Welfare Act, mga puso pag 15 anyos pababa, walang pananagutang kriminal, legal, lumilitaw 15 years old and 2 months pala ito. May kaso na murder at saka frustrated murder at po ang kaso po ng isa. Yung 14 years old po naman ay wala pong kaso at nasa pangalaga po ng isang institusyon. Mga kapuso, hawak nila ngayon yan sapagkat ito po ay 14 years old nga. So nakakalungkot ito po at si Presidente raw ay bukas na biyada ng Juvenile Justice and Welfare Act. Yan man ang pinag-uusapan ngayon pero wala pang posisyon ng Pangulo kung ano dapat daw ang itakdang edad, pero sinabi ng palasyo na suportado nila ang edad 12 para maging minimum age of criminal responsibility. Ang Senado po ay mag-iimbestiga din kaugnay dito mga kapuso. Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Yan, at, yung doon kami sir, sinasabi po na straight lang. Ay yung online game ng Gold Box para
na iniuugnay sa karahasan, maling influensya sa division sa mga kabataan at paggamit ng taas. Kasi ang akala ng mga bata ay napapanood nila, totohanan yun. Totohanan, hindi po iba yung virtual sa totoong buhay. Melo del Prado, ngayon, Super Radio, DZW. Isa dito sa nakikita namin itong tinatawag na core pack. Parang Roblox lang daw ito at medyo violent yung nasasabing gaming app po. Kaya sa mga magulang, please closely guide your children. Tama ka dyan. Police Brigadier General Jason Capoy, Director, Police Regional Office A. They have communicated with us. Titignan natin bakit gano'n yung mga violent group sila. We'll see ano yung mga safety mechanisms nila na in place para masiguro tayo na hindi mabulit o hindi dapat nangyari to. Si Yusek Renato Paraiso, Executive Director, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kailangan natin i-balance yung due process, no? Kaya we're trying to prevent similar incidents from happening and we're trying to get hold of the administrators, owners, and kung sino yung namamahala ko ng lamig ito. At kung hindi mo sila tumugot at hindi sila sa mga yung makatulog sa mga tanong at mga demand para sa mga online safety natin, eh talaga magiging permanent yung basta. Nasunog pala to? Matagal na. Tingnan natin kung ito ay may relationship sa mga online Dito na lang kami. exploitation. Wala. So, kung may mga groomer, kung ano ang nag-employ siya, nalaman natin kasi yung tendency daw. Ay, dyan ba sa kabila? Sige, tapat ko rin. Ano eh. Nakakatulong. Diba? Basta ang kabataan yan eh. Masamang influensya sa social media eh. We are taking yung this could be some Okay. of our students imitating Estudyante. yung nangyayari ko sa First day of school. United States na alam naman po natin na merong marami na nangyayari ganito. So we're protecting on that. Doon ka sa Brigadier General Wilson Asueta, Director PNP Anti-Cyber Group, at International Security po. Ang ating po narinig. Sige po. Kaya sabi ko nga kanina, the influence of social Ay, yan. Sunod-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. pervasive ang influence Paalam po muna pa. Samantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel ang iyo pong lingkod. Paalam po. mga magulang, tayo pa rin talaga ang gagabay.